DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Pressure sa trabaho, pananalapi, matinding traffic, naku, personal relationships at mga pangkaraniwang suliranin po ng pamilya. Ito po ang mga nangungunang sanhi ng stress nating mga Pilipino. Yan po'y ayon sa isang survey na isinagawa ng CNN Philippines. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan. Mga kanutrisyon, talakay natin ang stress management kasamang ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health, Executive Director 4 ng National Nutrition Council. Walang iba kundi si ASEC Bernie Flores. Isang manigong bagong taon po sa inyo, ASEC Bernie. Kumusta po ang Pasko, ma'am? Marami bang pumunta, tumingi ng ano to? Christmas? Tamang-tama ang iyong topic. Stress. Stress. Joke lang. Hindi naman. Lagi namang masaya ang Pasko kahit na anong stress. Kahit puyat, kahit butas yung bulsa. Correct. Oo nga. At sabi mo nga sa ating mga taga-subaybay, may isang manigong bagong taon. No? Opo, ma'am. Kasi katatapos lang ng ating Pasko kahapon. At actually sa akin, araw-araw Pasko eh. Kasi lagi mo akong tinatawag na ninang. So, kasi po, tuwing Sabado din po kayo nagbibigay ng pamaskong impormasyon. Tamang impormasyon sa kalusugan. Oo, tama. Sige. Opo, ma'am. Sige na nga. Basta rin nga, Rod, sige na nga. sa survey na nabanggit mo kanina, yung CNN survey. Yes, ma'am. Halos 23rd nga daw na mga Pilipino ang nagsasabing pressure sa trabaho sa pag-aaral, hindi lang pala sa trabaho, maging sa pag-aaral. Pati pala sa pag-aaral. Oo, ang palaging dahilan ng kanilang stress at sumusunod naman ang traffic at mga pang-araw-araw na gastusin na parehong nakapagtala ng halos 15%. Ang iba pang naitalang dahilan ng stress ng mga Pinoy ay personal na relationships. Alam mo yun, yung mga wala bang forever, mga ganon-ganon. Ay, naku talaga. Mga kaganapan sa buhay, sa kalusugan, at maski social media, stressful na rin ngayon. Dahil yung iba, buong gabi hanggang umaga, nandun nakaharap sa Facebook. At syempre, ano naman ang epekto ng stress sa nutrisyon? Yan. May mga tao kasing kapag stressed ay lalong napaparami ang kain. Samantalang meron din mga tao na pagka na-stress, hindi makakain. Yan. Kaya naman mahalagang malaman natin kung paano ba ma-handle ng tama ang mga stress na bahagi na ng ating buhay para maiwasan naman ang poor nutrition. Alright mga kasama, para pag-usapan natin, talakayan ang ating topic ngayong hapon tungkol sa stress. Naku, kapiling po natin ngayong hapon sa ating talakayan, isa pong professor and head of clinical psychology program ng UP Psychology Department, practicing clinical psychologist at her private clinics, Care and Counsel Wellness Center, Life Change Recovery Center at UP Health Service. At isang miyembro din po ng board ng Psychological Association of the Philippines, si Dr. Violeta V. Bautista. Magandang hapon po at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Dr. Bautista.
Ay, magandang hapon rin sa inyo, Asek Bernie at Thank saka you po. Kuya Rod. Ay, Pwede bang tawagan kitang Kuya Rod? opo, yun talaga ang tawag sa akin. Oo. Kuya Rod. Oo. Opo. So, Dok, naku, napakahalaga ang ating topic ngayong hapon, gaya ng sinasabi kanina ni Ma'am Bernie, ni Nina Bernie, na kakatapos lamang ng Pasko at sigurado, hindi man lahat, pero karamihan Hindi pa tapos siguro, ang holiday season. Oo. nandyan pa yung bagong taon. So, posibleng ilan dyan, ako, stress na. Actually, hindi pa tapos ng Opo. Pasko kasi marami pang mga inaanak hindi nakabisita sa kanilang mga ninong-ninang, di ba? Yun ang delikado. Tunay po yan. Tunay yan. Opo. So, Dok, madalas po nating marinig ang salitang stress. At alam natin kung ano ito dahil madalas din nating itong nararanasan. Pero karamihan hindi alam kung ano yung definition nito. Basta alam lang nila, naku, stress na naman yan. Yung ibig sinasabi, wag mo akong disturb, stress ako ngayon. Opo. Ano ba talaga yung definition po, Doc Violeta, ng stress? O sige, no? Opo. Sa psychological at saka medical literature, ang pag-unawa natin ng stress ay yung tugon ng buong pagkatao sa anumang peligro o hamon ng buhay. So maganda yung malaman na ang nai-stress hindi lang isip, hindi lang katawan, pero damdamin, relationships at pati na nga espiritualidad. Oo. So, Buong pagkatao, yun ang nakuha kong hindi lang physical. Hindi lang physical, hindi rin lang mental. Oo. Lahat pala. Ang apektado ng mga pag stressors. meron ng stressor. So, sinasabi niyo, hindi physical, hindi mental, lamang. hindi lamang. Opo, physical, hindi lamang mentally, kung hindi spiritually, apektado din itong stress. So, ano po ba yung mga nagdudulot ng stress sa isang tao? Ay, oo. Dapat malaman natin ang mga pinanggagalingan ng Opo. stress. Yan ay pwedeng manggaling sa loob ng tao, pwede rin naman sa kanyang kapaligiran. Yung mga nabanggit mo, Kuya Rod, na mga pinanggagalingan ng stressor kanina, puro yan sa kapaligiran Sa ng labas. tao. Trabaho, deadlines, problema sa relasyon, kakulangan ng pera, galing sa labas. Pero pwede ka ring ma-stress ng sarili mo. Halimbawa, kung ang personality mo ay masyado kang suspityoso, di nakaka-stress yun. Lagi ka nag-iisip ng mga negatibong bagay sa buhay. Nega. Oo. Nega, hindi maganda din palang epekto Yun. nito. Pwede ka ring ma-stress ng mga hindi malusog at unrealistic na mga paniwala sa buhay. Kung sa palagay mo, kinakailangan lahat ng tao nagagandahan sa iyo, o lahat ng tao dapat ang tingin ang husay-husay mo, abay, unrealistic yan at nakaka-stress. Ano po ba? Hindi po ba, Asek? Totoo. Oo. Lalo na kung hindi ka naman magaling. In the first place, di ba? Talaga, nakaka-stress yun. Talaga? Sa kakaisip, no? Tunay. Oo. So, yung sarili mo pala ay isa ring source Pwede ng rin. stress. Stressor ka rin pala. At saka nakakatuwa po, ang stressor pwedeng negatibo at yun ang madalas nating iniisip, kawalan ng pera, mga asungot na kasama sa trabaho, sobrang deadlines. Pero pwede ka ring ma-stress ng mga gandang bagay tulad ng Kapaskuhan at saka ng dadating na bagong taon. Di pa ang saya-saya natin, pero nakaka-stress rin yan dahil kinakailangan magkaroon tayo ng adjustments sa mga hamon, challenges ng preparation for this celebration. And kung minsan parang doon napupunta lahat yung attention natin sa medyo material na paghahanda. No? So yun siguro ang mas nakaka-stress kaysa yung alagaan mo yung sa loob, panloob. Yung paniniwala mo na ano ba ang talagang diwa ng Kapaskuhan, for instance. Yung bang pagbibigay o yung bang kabutihan. That's true. Lalo na pagka masyadong nawawala ang idea, ang attention natin sa true message of Christmas. Oo. Naku, paano yan pag New Year? Ano naman ang new message? Pero, Doc Bautista, paano po malalaman ng isang tao na masama na yung epekto ng stress sa kanyang katawan at isipan? Lalo na kung ang sinasabi nyo nga ay yung
pwede ring stressor yung magandang aspect or magandang bagay? Maganda po yung tanong nyo, Asek, ano? Kasi sabi nga natin, ang nai-stress ay buong pagkatao. Kaya yung senyales na hindi na positibo ang effect ng stress, dapat nakikita natin. Okay. Well, in the first place, maganda, klaro sa ating mga tagapakinig na ang stress in general ay isang positibong kakayahan ng tao. Dahil pagka nai-stress ka, mas nagiging alisto ka, mas nagiging sharp ang iyong senses, sharp ang iyong pakinig, ang iyong vision, tense up ang muscles mo. Ito yung tinatawag nating flight or fight response. In other words, stress is an adaptive reaction na inihahanda ang tao na kung peligro at hindi mo kaya, tumakbo ka na. Pero kung kaya mo naman yung peligro at hamon, di umaksyon ka na. Pero pagka, imagine naman natin, Asek at saka Rod, kung ang fight or flight response na physiological accompaniments ng stress ay laging naka-on, after a while, mapapagod ka. Kaya magkakaroon ng negative stress reactions. Makikita mo yun sa iyong pag-iisip. Maaring marunong ka, pero pag sobra ka ng stress, napapagod kang mag-isip, hindi masyadong malinaw ang pag-iisip mo, may tendency na ma-confuse ka, ang damdamin mo, miski generally ay positibo ka, you tend to be more anxious, mas malungkutin, mas irritable. May kita rin yun sa relationships, yung mga nai-stress, mas madalas nagkakaroon ng di pagkakaunawaan sa mga katrabaho, kasama sa buhay, at pati ang pangatawan, physically, pagka nai-stress ka ng sobra, baka nahihirapan ka matulog o tulog ka ng tulog, nahihirapan kang kumain o kain ka ng kain, at makikita mo mabilis kang mapagod at maaaring maging sakitin ka. And spiritually, pwede rin ang feeling mo pag super stressed ka, wala ka namang kasalanan, pero ang feeling mo parang ang layo ng Diyos. All of these are negative stress reactions po pag sumusobra na ang stress. So, kailan, Doc, yan nagmamanifest sa mga changes sa katawan? Kailan po? Meron bang threshold? Kasi sabi ng karamihan, di ba, ang Pinoy daw, resilient. Oo. Di ba? Talaga namang resilient. Kahit anong stress ang dumating sa buhay natin, parang we always overcome. Opo. So, may threshold ba? Para bagong mag-manifest sa katawan natin? I think it's true that most of us are resilient. Malakas ang loob. Hindi agad bumabagsak. Kaya lang we should not romanticize our ability to withstand challenges rin. Kasi meron rin tayong threshold. Oo. Sabi nga ng mga studies, low stress ay ang epekto niyan mababa ang performance, mababa ang creativity. Moderate stress ay ang husay mo sa trabaho at saka very productive ka. Pero pag sinobrahan mo, pwede ka na mag-burnout, ayaw mo na magtrabaho, ayaw mo nang tumulong, at saka yung mga stress reactions na ikinwento ko kanina, dahan-dahan na yan magmamanifest. Ngayon, ang threshold ay nag-iiba sa bawat tao. Merong iba, ang taas ng threshold, merong iba, ang baba. Kaya kakapain mo talaga So, ano po yung mga yan? Ano yung mga manifestations? Yun pong nabanggit ko kanina, yung pag-iisip, humihina ang iyong concentration, ang iyong problem-solving ability, hindi na kasing galing dati, comprehension, hindi kasing sharp, pangangatawan, mabilis magkasakit, humihina ang katawan, mabilis mapagod, emotionally, BP, mga ganon. Nag-ano rin po ba yan? Blood pressure, mga ganon. Wow, ma'am, thank you for reminding me. And most of all, hindi ka lang mabilis mapagod, pwede ka pang magkasakit. Ang tawag po natin dito ay stress-related illnesses. Yung mga nabanggit ko kanina, hindi pa sila illnesses. Stress reactions pa lang. Pagka sinobrahan mo pa ang sarili mo, baka pwede ka na magkasakit sa isip o sa katawan. Halimbawa po ng mga yun ang delikado doon. Halimbawa po ng mga sakit sa katawan, mga simpleng acne, nagbe-break out ang skin mo. Balak po pag yung Ay,
totoo yung dandruff, dandruff. skin problems like eczema, ulcer, migraine, pati infertility. Dok, alam niyo, nung bata ako, hindi kami makagawa-gawa ng baby ng asawa ko. Dahil sabi sa akin ng doktor namin, ay stress kayo, magpahinga kayo. Ay, nakashoot kami. Oo, pati nagbakasyon kayo muna from work. Yes, hypertension, heart problem, cystitis. Ano po, Dok, yung cystitis? Yung ihi ka ng ihi. Para kang gripo na laging lumalabas ang ihi. Irritable bowel syndrome, IBS. Yun man, punta ka ng punta sa CR para umuo. So these are brought about by excessive stress in the system. So, dami. Opo, palang epekto nito sa katawan natin at sa kalusugan. Nako. So ano pa po, Dog, yung common response naman sa stress po na related sa nutrition? Ay, di syempre. Pagka nai-stress ka, gusto mo paligayahin ang sarili. Kasi feeling mo, pagod na nga ako. Kinakailangan naman medyo reward ng sarili. Usually, yung mga gusto nating i-reward na pagkain ay yung mga masarap pero kontra naman sa kalusugan. Oo, kaya yung mga bawal na chicharon at saka chippy, fatty, salty, at saka high in sugar content like cakes, lahat naman donut, yan, hindi naman masama kung in moderation. Tama. Pero pagka stressed ka, hindi mo na monitor ang intake ng food mo. You could engage in what we call mindless eating or stress eating. Mindless kasi hindi mo na iniisip kukot ka lang ng kukot. Subo lang ng subo. Oo. So we don't realize that we're taking in food na nakakaligaya pero hindi nakakapagpalusog ng katawan. Worse, pwedeng kumontra pa sa ating kalusugan. Dok, meron ba rin mga tao na ang reaction naman nila sa stress ay wag kumain? Ay, oo rin. Meron din. Nakakatuwa yun, Ang reaction sa stress, tendency to be extremes on both sides. Pwedeng kain ka ng kain. Pwede namang ayaw mong kumain. Hoy, sabi sa akin ng mga kaibigan, Bolet, ano ba pumapayat ka ata? Yan ang ibig sabihin niya. Pag nakita niyo akong pumapayat, ay stress kayo. Stress ako. Oo, kasi tutok na tutok sa trabaho. Nakalimutan ng kumain. Oo. Naku, kakahilo na kakaleto pala. Yung epekto nitong stress sa katawan hindi natin maintindihan, ma'am, no? Kasi nga baka yun po ba ang operant na ay isip ba ang nagdi-dictate ng reaction ng katawan, ganun? Malaking component ang isip. Kaya sa stress management, mahalagang matutuhan natin ang kapangyarihan ng isip. Siyempre, pareho ang physiological effect. Andun rin ang increased in respiration, increased in metabolism, andun rin yung tensing ng muscles, increased sensitivity ng senses, increased flow of blood sa extremities, andun rin lahat yun. Pero mas namomoderate pagka positibo ang pananaw mo sa karanasan. Oo, kaya ang magandang challenge, i-translate natin ang mga stressors into not distress but eustress. Ang eustress po, yun ang tawag natin sa positibong stress. Yung ba nakikita natin ang buti at ginhawang idinudulot ng ating ginagawa. Halimbawa, pag tumutulong tayo sa mga tao na nasa kalamidad, abay, pagod tayo, stress tayo nun. Pero pag ang isip mo ako'y naglilingkod sa aking kababayan, ito ay tulak ng pagmamahal, namomoderate ang physiological effects nito. Hindi ka napapagod. Nababawasan. Oo. Sa pagkain naman, Dok, meron ba ng pagkain or nutrient na kailangan ng katawan during stressful moments? Ay, oo.
Kasi pagka na-stress tayo, humihina ang ating immune system. Okay. Kaya kinakailangan kumakain tayo ng mga pagkain na rich sa mga vitamins na nagpapalakas ng ating immune system. Halimbawa, vitamin C. Ay talaga, pagka ako'y pagod at saka nararamdaman ko, nanghihina ang katawan ko, yung 500 milligrams ko, gagawin kong 1,000 milligrams ng vitamin C. At syempre, mas mahusay na kinukuha ang pagkain, ang vitamins, hindi lang sa food supplements sa tableta. Pero kinakain mo yung fresh foods, ano? Vitamin E rich foods are good. Vitamin E rich foods are good too. Pero ang nakakatuwa ay yung mga pagkaing tawag ay mood stabilizers. Nakakaaliw yan. Ano? Meron palang pagkain na may kakayahan na mas stable ang mood mo. Usually, they are what we call the vitamin B rich foods, ano? So yung mga fish oils, yung mga full grain bread, ano? Yung mga brown rice, whole wheat, mga beans, fish oil, pasta, yan ay carbohydrates rich, nagbibigay ng mataas na vitamin B1 or thiamine. At saka magaling rin siguro kumain ng maraming pagkain na maraming antioxidants. Para ho sa ating mga makikinig, ang antioxidants po, yan po ang janitor ng ating sistema. Dahil sa metabolic process natin, may mga toxins na produkto ng metabolic process. Pag nag-increase ang concentration ng toxins sa katawan, pwede tayong magkasakit. Mahina na immune system mo. Maraming toxins. So, kumain tayo ng maraming antioxidant-rich foods para nalilinis ang ating sistema ng toxins. Halimbawa po ng high antioxidant-rich foods ay, ito ho, magandang balita, mga prutas at vegetables na makukulay. So, ang gaganda na nila, ang sarap pang kainin. Mas makulay, mas mataas. Katulad ng tomatoes, watermelon, green and leafy vegetables, mga grapes, cranberries. Dai po niyang antioxidants. Yung maraming, mas matingkad na kulay, ano po, doktora? Mas mataas. Ay, opo. Okay. Bago natin ituloy ang ating talakayan, dumako muna tayo sa ating word for the week na medyo related na sa mga sinasabi ni Doktora Rode. Ang ating word for the week ay serotonin. Ang serotonin ay isang uri ng chemical sa katawan na nalilikha sa pamamagitan ng biochemical conversion process. Ito po ay matatagpuan sa ating utak at sa ating blood platelets, ngunit 80 to 90% nito ay matatagpuan sa ating bituka. Ang serotonin ay nakatutulong sa ating digestion, sa ating appetite, at sa blood clotting or yung pagbuo ng ating dugo. Ang serotonin ay tinaguri ang neurotransmitter dahil tumutulong ito sa paghahatid ng mga signal sa ating nerves. Ang serotonin sa ating utak ay nakakaapekto sa ating mood. Ito ay nakatutulong upang tayo ay makatulog at makaramdam ng tuwa. Kaya naman pinaniniwalaan ng mga scientifico na ang kakulangan ng serotonin ay may kaugnayan sa depresyon at pagiging balisa. Makatutulong sa produksyon ng serotonin ng mga pagkain tulad ng saging, pinya, kamatis at mga carbohydrate-rich food. Yan po ang ating word for the week, ang serotonin. Maraming salamat, Asek. At mga kasama, doon naman po sa mga may tanong, maaari po kayo mag-text sa 0921-431-1044. Ulitin ko po, ang ating smart number ay 0921-431-1044. Para naman sa mga gumagamit po ng Globe, 0927-650-6795. Again, it's 0927-650-6795. Online sa 882-2374. Maki-interact din po kayo sa aming sa hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 at i-add nyo na rin po kami sa inyong circle sa Google+. Panoorin nyo rin po kami at ang ating mga dating episode, pati na rin itong episode natin ngayon sa YouTube channel Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yon.
At mga kasama, mapapanood nyo na din po kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. I-like nyo rin po ang Radyo Mo sa Nutrition sa Facebook. One word po yun. Sundan kami sa Twitter account, Radyo Nutrition. One word din po yun. At bisitahin din ang aming website, nnc.gov.ph, at official Facebook page na NNC Official. At eto na nga, yung mga inabangan ng ating mga kanutrisyon. In-emphasize ni Doc. Opo. Ito nakakatanggal to ng stress. Mga kasama. Mataas sa serotonin yan. Ang libreng load, mga kasama. Okay, narito na po ang ating text question of the day. Bawat isa sa unang 6 na makakapag-text po ng tamang sagot ay mananalo ng 100 pesos worth of cellphone load. At ang tanong mula po sa ating mga kanutrisyon. Opo. Ano pong nutrients ang kailangan ng katawan lalo na kung nakararanas ng stress? Naku. Magbigay lang po ng 2. Dalawa lang pong hinihingi ni Ninang. At mga kasama, i-text po ang inyong sagot sa ganitong format: full name, eksaktong address. Okay, full name space tapos eksaktong address. Pag sinabi natin eksakto, dapat nakalagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. Ang inyong sagot at isend po ito sa 0908-579-6898. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa stress management. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tayong mga Pinoy, sakto basta pormahan. As in. Ang shades, imported. As in. Ang cellphone, original. As in. Pero pagdating sa pagbili ng iodized salt, sakto din kaya? Di lahat ng iodized salt may saktong iodine sa asid. Bilhin lamang ang may tatak, saktong iodine sa asid, siguradong sakto sa iodine. Isang paalala mula sa DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright mga kasama, welcome back po dito po sa ating programa, ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayon ngayong hapon, gusto lang po nating i-acknowledge ang NNC's Nutreskwela Community Radio Station, Radio Caimaw. Tama ba? Caimaw from Pandan, Antique. Yeah. At sa kanilang station manager na si Manager Robert Briones. On air ulit sila. Kaayos lang. Kakabalik lang po sa ere. Nabagyo rin sila kasi noon. Sa Antique kaya pala. So maraming salamat po sa pakikinig, sa inyong pag-hook up sa ating programa. So pati sa Antique abay umaabot po ang ating programa. Especially ma'am kay Manager Robert Briones. Merry Christmas. Merry Christmas. At kasama pa rin natin ngayong hapon mga kasama si Dr. Violeta Bautista, board member ng Psychological Association of the Philippines. Professor din po and head ng clinical psychology program at UP ng UP Psychology Department. Alright, Dok, pag-usapan naman natin ngayon ang mga paraan para ma-manage po ang stress. Kasi yung iba, nare-relax daw sila sa pag-iyose o paninigarilyo. Yung iba naman kumakain ng matatamis. Yung iba umiinom. O yung iba pumupunta sa mga kung ano-anong mga lugar yung may patay sindi. O meron pang tinatawag na stress eating. Ano po bang masasabi po ninyo tungkol rin? Ano ba yun? Totoo ba yung kanilang tama ba yung ginagawa yung paraan o tama ba yung paraan na ginagawa po nila gaya ng sabi nga ni Ase? Siyempre nga, meron tayong mga ginagawa na mukhang okay at masarap. Pero kontra naman sa kalusugan. Yun, So yung sobrang yosi at saka pag-inom at saka pakikipag-chismisan, pagkain ng mga kontra. Stress reducer yun, Pati yung pagkain ng sobra, ng
mataba, fatty foods, sweet foods, at saka salty, lalo na yung high in caffeine, yung mga soda at saka coffee. Pag sobra, kontra yan sa stress management, So some guidelines siguro sa stress management, you were asking. Yes, so I'll just give, bilisan ko lang, Sige po. Very basic siguro, kinakailangan nasahin natin na maging malusog. Many of us don't really think about being healthy. So we have to desire to be healthy. Ngayon, pagka gusto nating maging malusog, kinakailangan we have to make a decision na to be in charge of taking care of ourselves. Sino pa ang mag-aalaga sa iyo para maging malusog ka at ma-manage ang stress mo, kundi ang sarili mo, Pangatlo, kinakailangan alam natin yung mga senyales ng negative stress, tulad nga na ng pag-uusapan natin kanina, Ngayon, pagka nakita mo na may mga senyales ka na ng negatibong stress, itanong mo, abay, saan ba nanggagaling ito? Kasi kung hindi mo alam kung saan pinanggagalingan ng iyong mga pasanin sa buhay, hindi mo ito mamamanage, O di alam mo na stress ka na, alam mo na ang pinanggagalingan nito, ay gamitan mo na ng diskarte at saka mga strategies. At yung isa, yung nabanggit na kanina ni Asek, ang kapangyarihan ng iyong isip ay gamitin mo. Una, sa pag-a-analyze ng sitwasyon. Ano ba itong biyenan ko na nakaka-stress sa akin? Habang buhay ko bang kakasamahin ito? Pero the good news is, dumalaw lang pala during Christmas vacation. Di pag na-analyze mo na yung ganon, mas hindi na mabigat ang dating sa iyo. Naman pala. Oo. At saka analyze mo, realistic ba o hindi realistic itong nakaka-stress sa akin? Ang nakaka-stress sa iyo, sa iyong palagay, hindi ka mahal ng boyfriend mo o ng asawa mo. Pag sinuri mo ang sitwasyon, di naman pala totoo. Pagod lang naman pala siya kaya hindi ka nakakalabit at nabobola-bola, So, apply the powers of your mind, kasi napaka-makapangyarihan yan, meron ng istorya nung panahon ng World War I. Giyera, naubusan ng anesthesia. Di walang pang-opera, yung mga doktor nung panahon na yon naging very creative. Sabi nila sa kanilang mga operahan, alam mo, may nagbigay sa amin ng talagang very potent na anesthesia, bagong labas sa laboratorio, itong inject ko sa iyo. O in-inject niya yung affected part. Yung pala, ang laman ng hiringgilya ay saline solution lang pala. Placebo. Oo. Tapos, after a few minutes, sabi niya, mawawala na ng pakiramdam ang bahaging yan ng iyong katawan at magsisimula na tayong mag-opera. O sabihin mo sa akin, pag wala ng pakiramdam yan, after a few minutes, sabi ng pasyente, Dok, wala na akong nararamdaman dito. So, mind over matter. So, yun, gamitin natin ang kapangyarihan ng isip natin at saka kinakailangan marunong tayong mag-relax. Ang talagang kabalintunaan ng stress ay talagang relaxation. Ang katanungan, marunong ka bang mag-relax? May mga tao, tapos na ang trabaho, matutulog na lang. Tense pa rin, hindi makatulog. So, yung pagbibilang ng kambing, hindi yun old wives tale. Nakatulong yun. So before you go to sleep, pag hindi ka makatulog, just keep on imagining anong gusto mo, aso, pusa, o kambing, na parami ng parami at binibilang mo. Bilang ka lang ng bilang. Well, another way of doing it is simply breathing. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Habang nag-i-inhale ka, umuusal ka ng parang panalangin sa sarili. Diba, pag nag-i-inhale ka, sinasabi mo, I take in God's blessings. Paulit-ulit lang yun. Pag nag-exhale ko, I let go of my stressors. Ulit-ulit lang yun, ha? I take in God's blessings, I let go of my stressors. Dok, sa naman, sa pagkain, meron bang mga pagkain nakakawala ng stress? Ay, oo, ma'am. Oo. Anong pwede nating sa mga tagapakinig natin? High in vitamin B. Yun ang sinabi rich mo kanina. foods, yung sinabi kanina.
mood stabilizer yan. So, nakaka-relax. At saka may mga comfort foods rin tayo. Yeah, yung bata tayo, dahil associated siya sa pagmamahal sa atin, pag-aalaga ng mga parents natin, katulad ng chicken soup. O pag may sakit ka, pag luluto kita ng masarap, chicken soup. So, we go for that to make us feel good, ano? At saka yung nasabi niyo, ma'am, kanina, sa serotonin, rich foods, nagpa-facilitate ng production ng serotonin, yung mga fruits na yon, ay kumain po tayo tulad ng pinya. Ano pa nga ba yung nabanggit niyo, ma'am, kanina? Sabi ko kanina, maraming pagkain, maraming banana, maraming pinya, maraming ano pa ba yun? Ano pa? Basta nakaka-produce ng serotonin para gumanda, kumalma. At saka yung mga antioxidants. Alam niyo po ba, nakakatuwa, natutuhan ko na ang gumamela of the variety na ang tawag ay Roselle. Ay marami pa lang gamit yun, and that's a very good antioxidant. Kaya kung may mga ganda kayong bulaklak ng gumamela, Roselle variety, pwede niyong kunin yung mga i-dry nyo, pagtapos i-boil nyo, may tsaka. Pwede ring merong juice ka na Roselle. At recently, my friends are turning it into wine. Okay? So, alcohol is bad pag excessive, in moderation. Konti lang. Nakaka-relax. Ayun. Paano naman, Doc? Pag kung matindi na po yung epekto ng stress, lalo na po sa mental health ng isang tao, ano po bang maaring lunas po dito? At may mga gamot po ba o therapy na pwedeng i-recommenda po ninyo? Tandaan lang po natin, ang stress ay hindi sakit. Pero pag sumobra, maaring mag-increase ang possibility na magkasakit ka. So kung may stress reactions ka, wala ka pang sakit. Pero pwedeng magkasakit ka. Kaya kung yung mga sinasabi namin, sundan nyo. Pero pag hindi pa nakakatulong sa inyo, tumulog po kayo sa mga counselors at saka clinical psychologists. Ngayon, pag sumobra talaga ang stress na, nagkaroon na kayo ng mga problema tulad ng depression at saka anxiety, dumulog na po sa clinical psychologists at pwede na rin po sa psychiatrists. Baka hindi na kasi ma-handle on a normal basis. Lumampas na dun sa kakayanin. Yung Psychological Association of the Philippines, Doc, pwede mong sabihin sa ating mga tagapakinig, ano yung association na yon at ano yung mga programa ninyo para sa publiko? Ang Psychological Association of the Philippines po ay organisasyon ng mga professional na psychologists, At kami po ay nagsasama-sama every so often para nagbabahaginan ng mga latest sa kung paano lalong mafa-facilitate ang wellness, wholeness, and healing ng ating mga kababayan. So, isa po sa mga inaaral namin ay yung mga strategies para mas lalong tumibay ang pagkatao, ma-facilitate ang resilience, at kung mas matibay ang pagkatao as mas resilient, mas hindi bumibigay sa negative effects ng stress. So, may mga programa po tulad sa ang individual psychologist po namin na miyembro ay nag-o-offer ng mga workshop, seminars, at nagbubukas rin po ng private, individual, or group family consultation para nagbe-benefit po tayo sa mga strategies tulad ng mindfulness, relaxation exercise, meditation, personal discovery and exploration, para natitiyak mo ano ba yung pinanggagalingan sa buhay ko ng mga kabigatan na nagdudulot sa akin ng unnecessary stressors. So ito po ang ilan sa mga programa. Okay, maraming salamat po, Doc. At sa atin pong recap ngayong hapon, napag-alaman natin na ang stress ay hindi sakit. Yan ang number 1 kong natutunan this afternoon, Doc. Maraming salamat. Nalaman natin na ang stress ay isang reaksyon ng ating katawan at ng ating isipan sa mga masasamang pangyayari, mga alalahanin at mga mabibigat na gawain sa ating buhay. Ang chronic o long-term stress ay may negatibong epekto sa ating mental, physical at emotional health. Ito ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, depresyon, pagiging bugnutin, kawalan ng sapat na tulog at maging sanhi ng sakit sa puso, obesity at hypertension. Ilan sa mga paraan upang ma-manage ang stress ay ang pagkakaroon ng oras sa paglilibang,
pagsasaayos ng schedule at mga priority, pakikisalamuha, pagkakaroon ng physical activity, pag-iwas sa mga unnecessary stress at moderate food consumption. Food pala at saka alcohol. Makatutulong din ng pagkakaroon ng tamang nutrisyon sa pamamagitan ng mga pagkaing mayaman sa vitamin B, E, at C, at pati na rin ng magnesium. Ang mga kanutrisyon na kasama natin ngayong hapon, si Dr. Violeta Bautista. Mga kasama, Professor and Head of Clinical Psychology Department, UP Psychology Department, practicing clinical psychologist at her private clinics, Care and Counsel Wellness Center, Life Change Recovery at UP Health Service, at mga kasama, board member po ng Psychological Association of the Philippines. Maraming salamat po, Dr. Violeta, sa inyong oras at panahon po. Baka meron pa po kayong nais iwang mensahe po sa ating sa ating mga kanutrisyon ngayong hapon. Ay, salamat rin po sa pagkaimbita nyo sa akin. Ang maganda pong mensahe, ang stress ay hindi nating kalaban kung marunong tayong mabuhay. Tulad ng pag-aalaga sa ating kinakain, ang stress ay maaring makatulong sa atin at hindi maging panggalingan ng peligro. Correct. Maraming salamat po, Dr. Violeta Bioleng Bautista. Ngayon naman, mga kanutrisyon, ito na ang 6 na nanalo ng tig ₱100 cellphone load. Nag-send ng tamang sagot sa ating text question of the week na anong nutrients ang kailangan ng katawan, lalo na kung nakararanas ng stress. At 2 lang po ang hiningi namin. Ang pwede pong sagot, magnesium, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Yan. At ayun. At ang mga sumagot ng tama, ma'am. Sige. Saglit, basahin ko lang yung reaction rito. Ni 9620, sa ipa niya, problema sa mag-asawang parating nag-aaway at pasaway ng mga anak. Yun daw nagdudulot sa kanya ng stress. Alright, eto ma'am, yung mga winners of 100 pesos na cellphone load. Ang unang winner ay mula pa sa 236 National Road, Tibanga, Ilagan City, Lanao del Norte. Ilagan City, okay, Lanao del Norte. Tama, correct. Opo, sa Mindanao to area. Iligan City, Lanao del Norte. Congratulations to Alice Andal. Alice Andal. Okay, pangalawang second winner of 100 pesos load ay mula po sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal. Congratulations to Devora Samalino. Ang pangatlong winner naman, ma'am, ay mula sa Road 3, Project 6, Quezon City lamang. Alright, congratulations to Mikadon Antonio. Mikadon. Pang-apat na winner ay mula po sa Cialito Homes, Deparo Road, Caloocan City. Congratulations to Mary Grace Santos. Pang-lima ay mula naman sa Aglipay, Rizal, Nueva Ecija. Panalo ka Renaldo Tagaro ng 100 pesos na cellphone load. At ang ating pang-anim, ma'am, mula po sa may Purok, Tangile 2. Ayun, Barangay Baloganon, Masinlog, Zambales. Okay. Rowel Dait, panalo ka ng 100 pesos na cellphone load. 4 na babae, 2 lang kayo. Talo kayo. 2 lang yung lalaki. Medyo mahina ngayon yung mga lalaki. Congratulations po sa ating winners. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Sana'y muli namin kayong nabusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. At mga kanutrisyon, mari pa rin po kayo mag-text na inyo po mga katanungan sa 0908-579-6898. Dahil kahit wala na po tayo sa ere, ito po isasagutin ng ating naging bisita, si Dr. Violeta Bautista, sa tulong po ng ating production team. Dahil ito po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. At muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod po na Sabado. Sa ganap na alas 12:30 ng tanghali, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain
gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.